Taon-taon bilyong-bilyong euro ang gastos ng mga magulang sa laruang pang-edukasyon, card, video para sa baby geniuses at developmental gadgets. Lahat na may isang pag-asa na makapagbigay para sa magandang simula ng kanilang mga anak. Ayon sa masusing pag-aaral, sa pag-unlad ng bata, babaguhin nito ang bawat pagbiling iyong pinag-iisipan sa lang ng pang-araw-araw na pagsasanay. Ganat na libre, humigit kumulang 5 minuto. Sino ang mas gumagawa para sa umuunlad na utak ng iyong sanggol kaysa sa halos anumang laruan sa iyong bahay? Sinuwi ng mga taga-Harvard ang pag-aaral sa loob ng 20 taon. May pangalan ng kasanayang ito na hindi pa naririnig ng maraming magulang. Ito ay tinatawag na serving and returning o sa Ingles ay serve and return. Bumalik sa sentro ng Harvard. Sa umuunlad na bata, inilarawan ng kasanayang ito bilang isa sa mga pinakamahalagang karanasan para sa akin yun. Paghubog ng arkitektura ng utak ng isang lumalaking bata. Parang napaka-technical. Ngunit ang pagsasanay mismo ay may simpleng kagandahan. Ang iyong sanggol ay nagpapadala ng isang maliit na senyales, isang kumag, isang tingim, isang daliri ang itinuro at tutugon ka, ibabalik mo ang senyas na iyon. Maliit na palitang ito. Paulit-ulit sa buong araw. Literal na binubuo ang kanyang utak. Ang problema ay karamihan sa mga magulang, lubos na nakakaligtaan ng mga senyales na ito. Hindi dahil wala silang pakialam, pero dahil walang nagturo sa kalira. Ano ang dapat nating obserbaan? Isipin ng isang bagong silang na sanggol na nakatingin sa iyo mula sa kanilang playmat. Nakuha niya ang iyong atensyon. Mahilig sa mahinang tunog at naghintay sa loob ng 1 segundo. May malalim na nangyayari. Ipinadala lang ng iyong sanggol ang mga mananaliksik, awagan ng isang serbisyo. Pinagmamasdan ng buong utak niya kung ano ang susunod mong gagawin. Kung numingiti ka, yumuko ka palapit sa kanya at sagutin mo siya. Nang mait, kahit kasama lang. Oh, nakikita kita, aking sinta. Nakumpleto mo na ang loop. Ito ang balik. Sa kakaibang palitang ito ng libo-libong koneksyon, ang maliliit na neuron ay naisaaktibo, palakasin, at magparehistro sa pangmatagalang estruktura ng utak ng iyong anak. Ganito talaga gumagana ang mga kable, maagang utal, hindi sa pamamagitan ng espesyal na programa, ngunit sa pamamagitan ng mga conversion, karaniwang usapan ng mga matatanda na di isasama, hindi katulad ng mga totoong usapan. Ahanga-hanga pananaliksik sa paksang ito, isa pang pangunahing pag-aaral na isinagawa ni Dr. Rachel Romeo o MIT para iska ng utak ng mga bata at natuklasan na imbilito ang bilang ng mga salitang narinig ng isang bata na kanyang hinuhulaan. Pinakamatindi ang pag-unlad ng wika at kognitibo nito. Ito ang bilang ng mga palitan. Pabalik-balik na usapan na may isang nasa hustong gulang na nag-aalaga sa kanya na siyang mahalaga. Kanyang karami ang kinakausap ng mga matatanda sa kanilang mga anak. At hindi lamang kung gaano sila nag-usap malapit sa kanila. Ang mga batang na buhay, higit pa sa mga palitang ito pabalik-balik, nagpakita ng mga koneksyon sa neural connection. Mas malakas sa mga rehiyon ng utak, nakatuon sa pagproseso ng wika. At ang resultang ito ay balida sa bawat tangkat sosyo-ekonomiko. At bawat sitwasyon ng pamilya na nangangahulugang isang bagay na tunay na nakapagpatibay loob. Ang benepisyong nito ay ma-access para sa lahat, magulang sa kahit anong sambahayan. Simulang ngayon, may isang klasikong eksperimento na nagpapakit sa loob ng wala pang 2 minuto gaano kahalaga sa iyong sanggol ang paghahatid at pagbabalik nito. Noong dekada 1970, psikologo sa pag-unlad na si Edward Tronit upang dalhin ang naging isa sa mga binanggit sa psikolohiya ng batak, ang karanasan sa mukha, isang inang nakaupong walang emosyon at nakaharap sa kanyang sanggol. Nakikipaglaro at nakikipag-usap sa kanya. Tuwang-tuwa ang sanggol habang tinutugon ang bawat isa sa kanyang maliliit na senyas. Dedikado, puno ng buhay. Tapos nasa sibyo, ang mukha ng ina ay nagiging neutral. Hindi siya umaalis, tumitigil lang siya sa pagtugon. Sa loob ng ilang segundo, napapansin ng sanggol at sinusubukang ibalik ang ugnayan. Lumawak ang kanyang ngede, nakaunat ang kanyang maliliit na kamay. Isang maliit na daliri ang nakaturo sa lahat ng kanyang hahanap. Kapag walang gumagana, unti-unti siya nababagabag. Hindi dahil umalis ang kanyang ina, pero dahil sa init ito, nawala ang kanyang tumutugon na presensya. Nang sa wakas ay sumagot muli ang ina. Tumitibay ang katawan ng sanggol, nagiging ligtas at muli ang mundo. Hindi ito tungkol sa pagkakasala, kundi sa lalim ng mga sanggol. Handa nang maghintay sa ating mga sagot. Hindi lang nakaupo ang sanggol mo ng posibong pagsipsip sa mundo. Buong araw kanyang hinahanap.
sa pamamagitan ng daan-daang maliliit na signal kada oras. At sa bawat oras na tumugon ka sa isa sa mga sinyalis na ito, kahit na awkward, kahit na hindi perpekto, sabihin mo sa nervous system niya. Ang mahalagang salitang di niya maririnig, di ka nag-iisa. Ang pagsasanay na ito'y di kailangan ng espesyal na programa o piling mga laruan. Kahit anong oras sa iyong schedule, 5 minuto lang sa buong araw ay sapat na. Sapat na ang 3 banayad na hakbang para sa sinumang magulang. Maaaring magsimula ngayon. Una sa lahat, tingnan ang mga senyas kung gusto ng sanggol ang tunog, may itinuturo, nakatingin sa bagay o nagpapabuhat sa'yo. Senyales ito. At pahinga, tingnan mo kung ano ang pinitingnan nila. Maraming magulang ang nakakalampas sa mga senyales na ito ng daan-daang ulit araw-araw dahil sa bilis at dalas nito. Hindi sila napapansin ng isang abalang isipan. Pangalawa, tumugon ng may pagmamahal. Kung ang iyong sanggol ay muang ang ceiling fan, masasabi mo, nakikita mo ba yung umiikot na ventilador? Lumiliko ito, hindi ba? Kung nakaturo ito sa aso ng pamilya. Sa mainit, si Medor ito naparito siya para bumati. Tama na sa eksaktong mga salita, mas mahalaga kesa sa katotohanang mayroong kanito. Sumali kung nasaan siya. Sinabi mo sa kanya, sa wikang lubos na naiintindihan ng kanyang utak. Nakikita ko ang iyang nakikita, kasama mo ako. Mag-iwan ng puwang sa susunod na signal. Bahagi ito na kinasasangkutan ng mga magulang. Huwag mamalayan. Pagkasagot, magpahinga. Hayaan ang sanggol na magbigay ng senyales. Hayaan siyang magtagda ng bilis at tempo. Sa mga pagbabayet at doon nagaganap ang tunay na neural construction. Sa maliliit na espasyo sa pagitan ng signal nito at ng sayo, ang hindi napapansin ng karamihan sa mga magulang. Ganyan kalaki ang nalalamangan ng kasanayang ito sa lahat ng produktong pampaganda. Hindi mapapansin ng app kung ano ang interesante. Laga ang iyong sanggol at tumugon sa kanya nung may pagmamahal. Hindi maaaring ikiling ang one flashcard. Papunta sa kanya ng may ngiti kapag siya ay sumisikat. Ang pinakamahal na laruan sa mundo ay mula sa pananaw ng pag-unlad ng utak. Isang tahimik na silid kumpara sa ilang minutong pag-uusap, maasikaso at tumutubyan. Kasama ang isa na sa hustong gulang na mahilig sa kindergarten pataas. Ang magandang programang pangmusika sa nursery, magandang dekorasyon. Hindi gaanong mahalaga ang lahat ng ito para sa pag-unlad ng utak. Kesa sa isang bagay na mas simple, ang palitan. Mabilis na pabalik-balik ng magulang na tumitingin at sumasagot. Kaya ito ang aasahan mo. Dadaling ko sa iyo ngayon. Lagi kang hinahanap ng iyong sanggol sa napakaliit na paraan. At baka hindi mo mapansin kung hindi sinabi ang hahanapin, isang sulyap sa ibon sa labas, isang maliit na daliri, at taas patungo sa isang dumadaang ulap. Ang bawat isa sa mga sandaling ito ay isang imbitasyon at sa bawat pagsagot mo, kahit isang salita lang, kahit na may matamis na ngigi, gumagawa ka ng isang bagay sa mga iyon na hindi kayang gawin ng kahit anong laruan. Walang aplikasyon at walang programa ang makakagawa nito. 5 minuto lang kada araw ang kailangan mo para mag-ensayo. Regular sa mga darating na linggo at buwan. Mas marami nito ang maibibigay nito sa iyang sanggol na talagang kailangan ng utak niya. Na halos lahat ng mga magulang sa paligid mo, higit pa sa inaakala mo ang ginagawa mo. Ng katotohanang nandito ka lang para matutunan kung paano mas mahalin ang iyong sanggol. Magsabi ng totoo tungkol sa uri ng mga magulang. Na ikaw ay nagiging, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para makatuklas ng mas marami pang nilaman na tulad nito.